Maligayang pagdating sa isa pang Awakening Live Awakening Wednesdays. Ako si Jennifer Leclerc, tagapagtatag ng Awakening Prayer Hubs Global Movement. I'm glad na sumali ka sa amin ngayon. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga tagapamagitan ni Jezebel at magiging mabuti ito. Makinig, nagsulat ako ng isang buong libro tungkol sa mga tagapamagitan ni Jezebel. Kung gusto mong kunin ang aklat na iyon o ang The Intercessor's Devotional, pumunta sa aking website sa jenniferleclaire.org o sa Amazon dahil parehong available ang mga aklat na ito doon. Papasok tayo sa pagtuturong ito ngayon at ipapaliwanag ko ang entry na ito mula sa The Intercessor's Devotional. Ito ay tinatawag na pag-iwas sa mga tagapamagitan ni Jezebel. Kaya manalangin tayo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sa pangalan ni Jesus na ikaw ay mabuti. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa pag-unawa. Panginoon, bigyan mo iyong tao tainga upang marinig sinasabi iyong espiritu sa simbahan. Tulungan mo kami, Panginoon, dagdagan mo ang pag-unawa upang maprotektahan namin ang aming grupo ng panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Gusto kong tingnan ang aklat ng ikalawang hari sa Kabanata Siyam at sa talata 22. Ito Hari 9:22. At nangyari, nang makita ni Joram si Jehu na kaniyang sinabi, "Kapayapaan ba, Jehu?" Kaya't sumagot siya, "Anong kapayapaan, hanggat ang mga pagpapatutot ng iyong ina na si Jezebel at ang kanyang pangkukulam ay napakarami." Kaya noong ngayon, dito mo makikita ang isang tahasang koneksyon sa pagitan ni Jezebel at pangkukulam. Ngayon, itong reyna, si Jezebel, ay anak ng isang mataas na saserdote ni Baal at sumamba siya kay Astoret at Baal, ipinakilala ang lahat ng ito sa relihiyosong tanawin ng Israel. At kaya pinaandar niya ang masasamang espiritu. Nagkaroon siya ng ilang mga isyu at ang espiritu ding iyon na naka-impluwensya kay Jezebel ay nakaka-impluwensya sa mga tao ngayon. Tinatawag namin itong isang espiritong Jezebel dahil ito ang parehong espiritu na naka-impluwensya sa reyna sa tuwa mga hari at ito rin ang espiritu na naka-impluwensya sa babae sa Apokalipsis 2:20. At kaya mahal ni Jezebel ang pamamagitan. Sumulat ako ng libro tungkol dito. Mahirap gawing maikli, ngunit ito ay isang bite-sized na nugget. Gustong-gusto ni Jezebel ang spermawide, ngunit hindi dahil gusto niya ang mga sagot sa panalangin. Ito ay dahil gusto niyang kontrolin, manipulahin, at ibagsak ang tunay na pamamagitan. Si Jezebel ay madalas kumikilos sa maling intercessory na pagpapahid ng panalangin. Kailangan mong makilala ang espiritong ito dahil sa malaot madali kung mayroon kang grupo ng panalangin o bahagi ka ng samahang panalangin sa iyong simbahan. O kung mayroon kang prayer hub, sa huli ang isang tao na ito ay babangon sa iyong grupo na kumikilos sa espiritong ito at magpapakawala ng pangkukulam. Ang pangkukulam ay kapangyarihan ng kalaban. Nagdudulot ito ng kalituhan, brain fog, pagkalimot, pagkakasakit, lahat ng uri ng bagay. Ang paghahayag na ito ng mga tagapamagitan ni Jezebel ay dumating sa akin noong nagtuturo ako sa aking paaralan ng propesiya. Ako ay nasa kalagitnaan ng pagtuturo at ang pagpapahid ng banal na espiritu at bigla ito ay isang paghahayag. Kusa na lang lumabas sa bibig ko. May mga nagpapanggap na mga tagapamagitan, ngunit sila ay walang iba kundi mga tsismoso. Hindi sila kailanman nagdarasal tungkol sa isang bagay. Gusto lang nila ng impormasyon. Sila ay mga Jezebel na nakabalat kayo. Si Jezebel ay isang espiritong naghahanap ng impormasyon. It's for Serbicudas life. Wala, hindi sila naghahanap ng impormasyon para manalangin sila at makitang namagitan ng Diyos. Naghahanap sila ng impormasyon para mabiktima, PREY, sa iyong mga sugat at sugat. Ang lahat ng namamagitan ay hindi malinis ang puso o totoo. Ang ilan sa kanila ay may maling agenda. Ngayon, hindi iyon dapat maging malaking sorpresa. Alam natin na si Jezebel ay espiritong naghahanap ng impormasyon. Kaya maging maingat kapag may mga taong dumarating sa iyong grupo ng panalangin o buhay at nagsimulang magtanong ng malalim. Hindi na aangkop na mga tanong o masyadong maraming tanong agad. May normal na ritmo sa pagkilala sa isang tao. May bruha na pumasok sa aming simbahan at nagtanong ng personal tungkol sa akin. And by the way, online ang buong testimony ko. Ako ay may asawa. Iniwan ako ng aking asawa at ang aking 2 taong gulang na anak noon. Ang aking buong kwento ay nasa labas, ngunit sila mismo ang nagtatanong nito at nalaman namin na iyon ang ginagawa ng mga mangkukulam.
Naghahanap sila ng impormasyon. Kailangan nilang marinig ito mula sa iyong bibig upang makabuo ng ilang uri ng koneksyon o pahintulot para sa pag-atake. Ngayon, hindi ko iminumungkahi na mayroong mga mangkukulam sa iyong grupo ng panalangin. Ngunit kahit na ang mga Kristiyano ay maaaring maimpluwensyahan ng masasamang espiritu kung minsan, lalo na kung sila ay may mga sugat at sugat. Maraming beses, ang dahilan kung bakit nahuhulog ang isang tao sa impluwensyang iyon ay dahil sa nasaktang sugat at gusto nilang kontrolin. Natatakot sila at gusto nilang kontrolin ang bagay. Si Jezebel espiritu na naghahanap ng impormasyon. Marami na kaming ganito sa aming simbahan. Meron kaming simbahan sa South Florida na isang apostolic center. Meron kaming bahay dalanginan, simbahan at marami pang ibang ministeryo. At nagkaroon na kami, nakita namin ito ng maraming beses sa mga taon. Nakakalungkot lang talaga. Ngunit kailangan ng mga tao na makalaya, tama ba? Hindi lahat ng tagapamagitan ay malinis ang puso o totoo. Ang ilan ay may maling agenda, isipin ito. Ito ay may katuturan lamang. Marami tayong nakikitang babala sa banal kasulatan tungkol sa mga huwad na kaloob ang pamamagitan ay isang regalo. Ngayon alam ko na tayong lahat ay tinawag manalangin, lahat tayo ay tinawag mamagitan. Ngunit si Ku, kalmarto mong sumangayo na may mga taong espesyal na likas na matalino, lalo silang pinahiran, lalo silang biniyayaan para sa pamamagitan upang tumayo sa puwang na may sa loob ng maraming oras, nang may mahusay na katumpakan sa kung ano ang kanilang nakikita, naririnig at sinasabi at nananalangin. Nakikita natin ang mga babala tungkol sa mga huwad na propeta, tama ba? Sa kabuuan, sa buong Biblia, lumang tipan at bagong tipan, mga babala, mga huwad na propeta, makinig lahat ng mga propeta ay mga tagapamagitan, ngunit hindi lahat ng mga tagapamagitan ay mga propeta. Ang lahat ng propeta ay tagapamagitan, kaya hindi ka makakabasa ng libro sa bagong tipan na hindi nagbababala sa iyo tungkol sa panlilinlang o kasinungalingan. Huwad na apostol, huwad na propeta, huwad na pastol, tama ba? Ang mga upahan. Mga huwad na guro. Alam mo, ang mga tao ay parang mga huwad na ebanghelista. Ipinakakalat nila ang salita tungkol kay Jesus ng makatarungan o dahil sa masamang hangarin kay Paul. At nakikita pa nga natin ang mga huwad na kapatid sa kasulatan. Kaya mali, 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 babala, babala, babala. Kaya dapat nating seryosohin ito. Ayaw naming maging paranoid, gusto naming maging discerning. Kaya tandaan, kadalasan ang mga tagapamagitan ni Jezebel ay nagsimula bilang sold out, on fire prayer warriors. At maaari silang magdasal ng taimtim, manalangin ng may napakalaking autoridad o kapangyarihan. At ang isang tao ay maaaring kumikilos sa ilalim ng isang Jezebel na espiritu sa panalangin 1 minuto, nagdarasal ng kanilang kalooban, sinusubukang manipulahin, kontrolin, postura, at sa susunod na minuto ay nananalangin sila mula sa kanilang sariling puso at mahal sila ng Diyos at nakakakuha sila ng makahulang paghahayag, kaya maaaring mahirap itong makilala. Ngunit kung minsan, alam mo ang mga tagapamagitan ay madalas na nasugatan ng maraming beses sa mga simbahan pagkat sila ay hindi naiintindihan. Baka nasugatan sila ng friendly fire. Maaaring gumawa sila ng panloob na panata sa isang sandali ng kahinaan umakit kay Jezebel tagapagtanggol. Alam mo at marami pa akong magagawa dyan. Ngunit gustong-gusto ni Jezebel na mangolekta ng mga tagapamagitan tulad ng mga tropeyo dahil ayaw niyang makita ang kalooban ng Diyos na mangyari. Kaya sa kabila ng pagkilala sa mga tagapamagitan ni Jezebel at pakikitungo sa kanila sa makadiyos na paraan, kailangan din nating hanapin ang mangkukulam sa atin. Ang sinumang tagapamagitan ay maaaring mabiktima ng pag-atake ng espiritu. Huwag magturo ng iba, mayroon kaming 3 nakaturo sa amin. Nais nating suriin ang ating sariling puso. Hindi namin nais gamitin ng kaaway, at sino man sa amin maaaring gamitin ng kaaway. Ang sinumang tagapamagitan ay maaring maimpluwensyahan ng espiritong iyon. Alam kong mahirap lunukin yon. Ang sinumang tagapamagitan ay maaaring magsisi at makabalik sa landas, hindi ba? Kaya manalangin tayo. Bago natin gawin, gusto kitang imbitahan na maging bahagi ng Awakening Prayer Hubs. Sumali sa amin opisyal na. Hayaan mong itaas kita bilang isang bantay, propetikong tagapamagitan, mandirigmang panalangin na may pag-iisip ng pagbabagong buhay. Nasa mahigit 120 na bansa tayo sa mundo tayo. Baka ikaw na ang susunod. Naghahanap kaming magtanim ng mga hub sa bawat lungsod sa mundo. Marami sa aming mga prayer hub ay nagpupulong online sa pamamagitan ng Zoom. Ang ilan ay nagkikita ng personal. Mayroong maraming kalayaan at maraming kagamitan. Kaya tingnan ito sa awakeningprayerhubs.com. Magdasal tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, bibigyan mo ba kami ng pag-unawa upang makita ang mga maling operasyon ng mga tagapamagitan ni Jezebel? Panginoon, tulungan mo kaming makita sila at harapin upang hindi nila hadlangan ang aming panalangin. At Panginoon, tulungan mo kaming hindi mabiktima ng impluwensya ng masamang espiritong ito. Tulungan kaming makita kung kami kumikilos sa maling espiritu upang kami magsisi, makabalik sa linya kasama mo.
Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Guys, mahal ko kayo. Magkita tayo sa kabila. Bisitahin ako doon sa awakeningprayerhubs.com. May libreng regalo sa iyo sa pag-checkout. Magkaroon ng isang breakthrough day.